Tungkol doon kay doon kay Alice Go, meron siyang gustong malaman eh. Kaya nga nagtataka ako doon sa nangyayari sapagkat ang gusto nitong si Secretary Boying Rimulya ma-deport itong si Alice Go. Mukhang mayroong gustong pagtakpan. Bakit gustong ipa-deport itong si Alice Go ni DOJ Secretary Boying Rimulya samantalang ito ay mayroong kaso, di ba? At meron pa, bakit itong si Alice Go merong nag-file na kaso? Kasi ang pagkakaalam ko bilang alagad ng batas, yung mga ganyang POGO operators o POGO personnel para hindi ma-deport, pinakasuhan. At yung pag-deport sa pati-deport doon sa bansa niya, siguro sa China, sinasabi. Kaya nga kaya pinade-deport kasi ayaw mapulgar na itong POGO operators na kinabibilangan itong si Alice Go nagbigay ng protection money o goodwill money dito sa Bangag Administration. Diba? Tingnan ninyo, kapag raw si Tebes ay pina-extradite papunta ng Pilipinas, sino ang susundo? Anong eroplano ang gagamitin? Philippine Air Force. Si Pastor Apollo Kibuloy, nung sumurrender, saan sinakay? Sa eroplano ng Philippine Air Force. Si Alice Go, nung galing sa Indonesia, saan sinakay? Diba? Sa special plane, diba? Chartered jet, diba? Ibig sabihin, ginastusan talaga. Bakit? Tapos may picture sila sir. Ibig sabihin, hindi yung picture eh. Hindi yung picture, hindi yung video. Ibig sabihin, kung ikaw, natatakot ako na ipulgar mo ako, pasusundo kita sa piling tao ko. Kanino pinasundo si Alice Go? Kay Secretary Abalos. Okay. At saka kay Marbel. Si Abalos, alter ego ng presidente. Di ba? Alter ego. Bakit personal na sinunduyan ng alter ego ng presidente? Para ano? Para masusian. Para masusian. Kaya pala sabi niya, Di ba? Para masusian. Di ba nagsiyakap pa nila sir si Abalos? Hindi yung sa yakap. Hindi sa yakap. Hindi rin sa para masusian. Diba? Huwag ka na magsalita. Kami na bahala sa iyo. Wow, grabe. Yun, no? Sir, ayon sa isang manunood po dito, si Mr. BBM daw ay nag-undergo daw ng dialysis. Pag nag-undergo po ba ng dialysis, ay hindi na po siya lalabas pag nag-drug test siya na positive, if ever na gumagamit siya noon. Hindi po. Nandun na po yun. Nandun din Ang- naman. Ang drugs ho kasi pag pumasok sa sistema, lalo na pag hair follicle drug test, andyan na yan. Andyan na yan. Lilipas lang yan ng ilang Pero kung ang ginagawa naman niya ay patuloy yung paggamit niya, imposibleng mag-negative siya. Kasi ang paniwala natin, kaya ayaw niya na mag-drug test, gawa ng hindi siya tumitigil sa paggamit. Kasi, bakit kamo? Kung nga yung mga kasama niya sa kabinete na dating hindi gumigiwi, ngayon gumigiwi na. Diba? Gumigiwi na. New administration kayo na rin. Oo, gumigiwi na. Ibig sabihin, Lahat sila gumagamit. oo, di ba? Kumbaga, ang boss, kung manginginom, kinakailangan para makabert ka ng boss mo, inom ka rin. Walwal ka rin. Di ba? Walwal ka rin. Di ba? Ayun, gaya niyan. Paano yan? Singrod. Singrod lahat sila. Di ba? Yun yung... Ngayon, may balita, di ba? Allegedly, meron daw nagkaroon ng aneurysm. Uy, sino po? Diba? Bigyan mo kami ng clue, sir. Hindi natin alam kung sino eh. Yun na lang sa... Di ba, aneurysm, ito yung ugat. Na nagkakaroon. Hindi na ugat, pati sa puso. Ano yan eh? Ayan, Ano Di ba? yan? Kasama sa ito. Oo.
Eh pagka Pero yung mas delikado na sa unos. aneurysm, ito yung nagkakaroon ng eruption, di ba? Yung nagbabalon, tapos pumuputok. Oo. Sino kaya yun? Delikado yun. Sino kaya yun? Eh ang wish ko lang, sana ikaw na lang. Ito sir, may tanong ako sa'yo sir. Kasi, sir, may tanong ako sa'yo. Bilang dating investigador at miyembro din po ng Philippine National Police, pwede po ba natin konsidera na ebidensya yung sinasabi po ng testigo sa House of Representatives na tumawag daw sa kanya si PRRD regarding sa mga nagkurkor na mga tatlong Chinese doon sa Davao Penal Farm? Pwede ba yung basihan sa kanilang pagkaso kay PRRD? Boses lang daw ni PRRD na narinig mo. Ano ba ang makomment mo dyan? Pero napanood mo yung kanila? Oo, nakikita ko naman puro ano naman. Kaya kanina, alam nyo, natatawa ako no kung paano nanggigigil yung isang kongresistang dating gobernador ano. Dahil sinasabi niya, 3 na raw yung nag-execute ng affidavit lapat dito kay dating PCS o General Manager Royina Garma. Si Ma'am Boga. Oo, sinasabi nga ni GM Royina Garma, hindi niya alam yung sinasabi no, 3, no? O, hindi ko mo yung 3 nagsabi na ganito, ganyan, ano, yun kapanipaniwala na. Kasi pagdating pa rin sa, yung mga ganyan, na ano, lalo na namimilit sila, no? Namimilit sila dun sa tao, under duress yung tao, wala rin, hindi magagamit na ebidensya yun. Laban din kay Royina Garma. Yan, kung gusto nila, i-file nila sa piskalya o i-file nila sa ombudsman para ano no ma-determine kung merong probable cause. Yan At yan pagdating naman sa korte, wala yan. Pang media mileage lang yan. Ginagawa na yan. Panira. Sir GM, bilang dati po kayo, isa po kayo sa membro po ng PNP. Ano po ba yung nakikita nyo? Mayroon bang violation doon sa ginawa nila sa KOGC ng ating mga kapulisan? Marami. Marami, no? Yung unang-una, yung paglabag sa karapatang pantao, no? Yung right to privacy at yung mga pananakot, yung paghahasik nila ng takot, ano? Marami. Maraming mga ano administrative at saka may mga criminal offenses ano na na-commit ng mga pulis, lalo na nitong si dati kong instructor na si General Nicolas de los Torres III, ano. Sa inyong pagkakaalam, si General Torre ay nakasama ko yan nung tiniente pa lang siya. Naging instructor ko siya noong 1998 sa Intelligence Training Group. At nakasama ko siya sa PNP Narcotics Group doon sa Intelligence Division noong 2000. Kaya may mga kahit paano may mga pinagsamahan kami niyan. Pero pagkadating dito sa ginawa niya doon sa kay OJC ay wala, nawala yung aking pagka-respeto sa kanya sapagkat libo-libong tao, mga Pilipino, yung kanilang lalabag yung mga karapatan. Dahil lang dun sa paghahangad nila na ma-serve yung parang papares. Hindi ganun. Sir, marami ho ang nagagalit sa ating mga kapulisan dahil nga po sa ginawa nila doon. So para po sa iyo, dapat bang magalit ang sambayan ng Pilipino sa ating mga kapulisan na sumama doon sa pag-raid po doon sa KOGC? Hindi maiiwasan na hindi magalit ang sambayan ng Pilipino. Gawa ng ang pulis naman, hindi robot yan eh. Ang pulis kasi, lalo na doon sa police profession, itinaas ang antas ng pagiging miyembro ng isang pulis. Kinakailangan ikaw ay civil service eligible o NAPOLCOM eligible or board passer. Yung resulta ng Republic Act 1080 at kailangan baccalaureate ka o college graduate. Kung yan kagaya noong araw na hindi sapat yung kaalaman o karunungan o yung edukasyon, po pwede mo pang mapagbigyan. Pero kung ikaw ay alagad ka ng batas sa panahon ngayon, ay may sapat na kaalaman ka, sapat na kakayahan, sapat na training, sapat na pinag-aralan para mamili ka
sa tama o mali. Diba? Nasa kanila yan. Judgment call nila. Kung ipatutupad nila yung maling utos or yung tamang utos.